Nakatayo ako sa gitna ng isang malawak na palayan nang mapansin ko ang isang babae. Nakatalikod siya sa akin. Tinawag ko siya, pero hindi siya lumingon. Hindi rin siya sumagot. Doon nagsimulang gumapang ang isang hindi magandang pakiramdam sa dibdib ko. Maya-maya, dahan-dahang humarap ang babae. Nakangiti siya, pero hindi akong umiti pabalik. Ayoko sa kanya. Sa katunayan, pakiramdam ko galit ako sa kanya. Baka nga kinamumuhian ko siya. Hindi ko lang alam kung bakit. Inggit ba yon? May ginawa ba siyang ikinasama ng loob ko? Hindi ko masabi. Sa pinakamataray na tono na kaya kong gawin, sinabihan ko siya. Tigilan mo nga yang pagngiti mo. At agad siyang tumigil. Sa isang iglap, parang napakasarap sa pakiramdam na mawala ang ngiti sa mukha niya. Sobrang sarap. Pero sandali lang iyon. Bukod sa pagtigil niya sa pagngiti, parang wala namang epekto sa kanya ang sinabi ko. Tumalikod lang siya ulit, at bumalik sa pagbaliwala sa akin. Bumalik din ang hindi magandang pakiramdam. Pero mas matindi na ngayon. Nakatayo naman ako ngayon sa isang maliit na plaza. Napapalibutan ako ng mga tao. Kasama rin doon ang babae. Nakatali siya. Nakatayo lang siya nang walang imik habang nakatitig sa kanya ang lahat. Mukhang wala ni isa sa kanila ang may gusto sa kanya. Ako rin. Ayoko rin sa kanya. Sa totoo lang, wala ni isa sa amin ang may gusto sa kanya. Mukhang dumaan siya sa impyerno. Puno ng hirap at pagdurusa ang itsura niya. Pero wala akong naramdamang awa. Pandidiri lang. At baka, kaunting kasiyahan. May pagpipilian ako. Pwede ko siyang tratuhin ng mabuti. Pwede ko rin siyang tratuhin ng masama. Pero anuman ang piliin ko, wala siyang magagawa. Kailangan niya lang tanggapin. Habang nakatitig ako sa kanya, may naisip ako. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang ginawa niya. At sa totoo lang, wala akong pakialam. Habang pinagmamasdan ko siya, dahan-dahan siyang tumingin sa direksyon ko. Hindi ko mabasa ang ekspresyon niya. May kakaiba rito. At hindi ko yon nagustuhan. Unti-unti na namang bumabalik ang hindi magandang pakiramdam. Pero iba na ngayon. May halong galit. Nakakainis. Lahat kami galit sa kanya. Lahat kami ayaw sa kanya. Pero kahit ganoon, nagagawa pa rin niyang iparamdam sa akin ang bagay na yon. Parang may kontrol siya sa nararamdaman ko. At lalo akong nainis. Alam niya yon. Sigurado akong alam niya. Kasalanan niya ito. Kasalanan niya kung bakit ganito ang pakiramdam ko. At bago ko pa namalayan, kumikilos na ang katawan ko ng kusa. Yumuko ako. May pinulot akong bato sa lupa. At sa isang iglap, inihagis ko yun sa kanya. Lumipad ang bato sa ere. Papunta sa direksyon niya. Hindi ko alam kung tumama ba. Dahil nagising ako. Nagising ako sa kwarto ko. Nakatitig sa kisam. Pinipilit na maunawaan kung anumang nangyari sa panaginip na yon. Nawala na ang lahat ng emosyon na naramdaman ko roon. Lahat. Maliban sa isa. Nagkasala ako. Guilt. Madilim ang kwarto. Nakahiga ako sa ibabaw ng kumot nang may mapansin ako sa sulok ng silid. May babae. Isa lamang siyang maitim na silweta. Mahaba ang buhok. Hindi gumagalaw. Noong una, inisip kong guni-guni ko lang. Baka bagong gising lang ako. Baka hindi pa malinaw ang isip ko. Pero pagkatapos, nagsimula siyang gumalaw. Papunta sa kama ko. Sinubukan kong ilingon ang ulo ko para masundan siya ng tingin. Pero hindi ko magawa. Kahit anong pilit ko. Wala. Parang naparalisa ang buong katawan ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Isang nakakatakot na posibilidad ang pumasok sa isip ko. Paano kung ganoon din ang nararamdaman niya? Paano kung pinaparanas niya sa akin ang naramdaman niya sa panaginip? O baka mas malala pa? Paano kung galit din siya sa akin? Gusto kong humingi ng tawad. Gusto kong sabihin na pasensya na. Pero walang salitang lumabas sa bibig ko. Habang unti-unting nilalamon ako ng takot, may naramdaman akong kamay sa itaas ng hita ko. Hindi ito mainit. Hindi rin malamig. Hindi ko maramdaman ang mga kuko nito. Pero natatakot pa rin ako. Dahil iniisip ko kung paano kung ibaon niya ang mga yon sa balat ko. Pagkatapos ay may naramdaman ako. Parang may sumasayad na buhok.
Sa kanang binti ko muna. Pagkatapos, sa kaliwa. Sa wakas, naigalaw ko ang mga braso ko. Pero hindi pa rin ang ulo ko. Inabot ko siya gamit ang kanan kong kamay. Nahawakan ko ang ulo niya. Hinawakan ko ang buhok niya. At sinubukan ko siyang hilahin palayo. Walang nangyari. Parang wala akong lakas. Ginamit ko rin ang kaliwa kong kamay. Tinulak ko siya gamit ang dalawang braso. Pero hindi siya gumalaw kahit isang pulgada. Muli kong sinubukang tignan siya. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay ako. Kapareho niya ang babae sa panaginip. Pareho ang kulay ng buhok. Pareho ang hugis. Pero mas maputla siya ngayon. Sobrang putla. Kitang-kita ko ang mga buto sa ilalim ng balat niya. Nararamdaman ko na rin ang dalawang kamay niya. Parehong nakapatong sa akin. At pagkatapos, nakita ko siyang gumapang paakyat sa katawan ko. Hindi siya gumalaw na parang tao. Hindi. Parang gagamba. Mabilis. Matalim. Mali ang bawat galaw. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakaramdam ng ganoong klaseng takot. Kumapit ako sa isang pag-asa. Na baka nananaginip pa rin ako. Mariin kong ipinikit ang mga mata ko. At sa bawat hibla ng katawan ko, sa bawat natitirang lakas ko, pinilit kong magising. At nagising na ako. Nasa kwarto ko ulit ako. Sumisilip na ang liwanag ng umaga sa mga bintana. Nasa ilalim na ako ng kumot ngayon. Humahagibis pa rin ang tibok ng puso ko. Basang-basa ako ng pawis. Wala na ang babae. Naglaho na siya. Pero may isang bagay na naiwan. Hindi ang takot, hindi ang kaba, kundi ang guilt, at hindi na yon kailanman nawala. Hanggang ngayon, ilang taon na ang lumipas mula noong gabing binisita niya ako. Araw-araw ko pa ring ipinagdarasal na mabigyan ako ng pagkakataong makahingi ng tawad. Sa babae sa panaginip ko, sa asawa ko, sa asawang itinaboy ko dahil mas pinili kong paniwalaan ang mga kasinungalingan ng mga taong nakapaligid sa akin. Sa asawang iniwan ko sa oras na pinakakailangan niya ako. Sa asawa kong namatay ng mag-isa sa ospital. Umiiyak, naghihintay, at paulit-ulit na nagtatanong kung nasaan na ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.